Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa buong buwan na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading ay di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong meron dito? So, may clue tayo. More like career reading to. Ay, teka. Ito yung bida natin, oh. Lalaki. Pwede rin namang babae kung introvert. Ay, kung extrovert. So, again, pwede to sa babae kung extrovert siya. Okay? Pero tingin ko mas tatamaan nito, oh, yung mga lalaking Leo. So, ganito yung possible energy sa buong buwan. Kasi ito career eh. Ito, na-confuse siya, oh. So, again, ito yung bida. Na-confuse. Na-confuse at first. Pero later on, hindi na siya magiging directionless. Alam niya na kung anong gagawin niya or anong gusto niya. Kasi ito ay card ng control, victory, success, at self-discipline. Saka may kinalaman din siya sa pag-balance. So, hindi na siya mako-confuse dito dahil kakaroon na siya ng balance, sense of balance. So, again, dun lang to sa career. Masyadong mabilis yung reading natin, no? Ibang senaryo. Ano to? 6 pala to. Itong 4 of swords, 6 of cups, at ace of swords. Ano kaya tong Hierophant? Kasi marami siyang meaning eh. King of pots o pots. Ano kaya to? Ang tingin ko, yung Hierophant natin, magmumukha na siyang commitment card. Pero kasi usually yung Hierophant may kinalaman sa marriage. So, yun na lang yung tatamaan ng reading natin para hindi tayo malito. Kasal yung bida dito sa pangalawang spread. So, kung di man kayo to, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. So, dun sa kasal na tao, nagwo-worry dito, oh. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero puno ng worry dito, nightmare. O guilt, regret. Probably ang reason ay
Love issues. Kasi dalawa yung cups eh. Oh, dalawa cups. Saka maraming cups. Sa bagay, tatlo rin naman yung swords. Pero kasi ang maraming cups, love issues. Ang maraming swords, strife. Ano ko? Strife yan eh. So, probably, ang cause ng love issues ay strife. Conflict. Pero, again, pag strife, edi, ano na siya, away. Ngayon, tanggalin na natin to sa gabal, di ba? So, dito na tayo sa 4 of Swords. So, yung 4 of Swords natin, since mag-aaway nga sila, or baka nga nag-aaway na, so depende. Whether nangyayari rin na to o mangyayari pa lang. Malaki ang chance ng disconnection. Pero ang maganda, kasi madi-disconnect sila, di ba? Dahil nga nag-away sila. Ang maganda nandito yung 6 of Cups. Na pwedeng may kinalaman sa healing o restoration ng nakaraan. Sa present, kasi merong ano dito, Ace of Swords. So, ang dating sa akin, kaya magkakaroon ng healing dahil may realization na maaring mangyari. So, may magre-reflect sa tinakbo ng past to present. Kaya, dahil may nag-reflect, may realization. Ano yung realization dito? Or pwede rin madi-disconnect, di ba? Dito magre-reappear. Kung sino yung nawala, magre-reappear siya dito at babalik ang communication. Pwede rin naman ganon. So again, dun sa isang sinabi ko, disconnection, healing, realization, sabihin natin ganon. Ano naman yung ma-realize dito? Hindi kita. Itong togetherness, wala naman yan sa tarot, di ba? Self-made lang yan ng creator ng deck na to. Pero pag togetherness, edi ganun na talaga yung meaning niya. Wala na siyang ibang meaning. Di katulad nitong mga ibang cards na isang katirabang meaning. Iba-iba. Itong togetherness, mag-stick tayo dun sa word na yon, togetherness. So, ano yung Ace of Swords natin? May togetherness, Ace of Pentacles at 7 of Pentacles. So, ma-realize nung ng ghost o nakipaghiwalay o hindi nagparamdam. Ma-realize niya yung in-invest niyang time, energy, effort sa samahan nila. Kaya ayan, lalabas tong Ace of Pentacles
na para bang magiging somewhat thankful siya na nakilala niya yung person niya. Na kumbaga maraming naitulong pala sa kanya yung person niya. Marami siyang ma-realize at ma-realize niya ay maraming naitulong sa kanya, or sabihin natin maalala niya yung mga masasayang memories nila together. Kaya doon niya may isip-isip yung haba ng panahon, ng pasensya, ng samahan. Kumbaga, dahil dun sa investment sa Seven of Pentacles, ma-realize niya na makipag-ayos ulit. So, kung sino man yung nakipag-away ng ghost, hindi na nagparamdam, nakipag-iwalay ng ghost, hindi na nagparamdam, umalis, o ganyan, siya yung makaka-realize dito na makipag-ayos din sa bandang huli. Okay, ngayon lagyan natin ng clue. Ito yung clue natin. Ito yung possible partner or person na Leo sa reading na to. Pero dito sa part lang na to, sa second spread, kasi kaninang spread yung una, 'di ba? Career. Ito love reading naman. Dito sa pangalawang spread. So, ang possible zodiac sign ng partner o person ng Leo sa reading na to, sa pangalawang spread, ay Taurus, Virgo o Sagittarius. Sabihin natin hindi tumama sa inyo tong reading. Edi, baka tumama dun sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Ito, Sagittarius, Leo, kapwa nyo Leo. O, Leo ulit. Ito pa yung isa nating clue. So, same instruction kung dito hindi to tumama sa inyo itong clue natin. Di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Red attire. So, may someone na mahilig sa red na damit o baka uniform to. May pekas. So, may someone na may pekas. Dito naman sa part na to, may tao na blandong buhok. At yung babae, malaki yung hinaharap. Parang yan, kita nyo naman. Tinagalog ko lang. Since mahaba pa yung reading, mag-proceed na tayo dito sa next scenario. So, ang dating sa akin, yung iba sa inyo ay magiging protektado. Okay? Sa tulong ng herbs. So, parang witchcraft to Ganun May iba sa inyo, whether ginagawa na to, or gagawin pa lang. Pero yung main topic natin ay may someone na
makakahiligan ang herbs. Okay? Yung powers ng herbs. I-mix-mix niya siguro. Parang yun nga, sa witchcraft. Ilalagay sa cauldron or sa jar. Pampaswerte. So, isa na dyan yung bay leaf. Ako dati naglalagay ako nun sa asin eh. Mga truck ng blessing. So, maraming herbs eh. Anyways, pwede rin naman na halimbawa, problema yung iba sa inyo. Di mabisa nga yung herbs. Parang ina-advise na gumamit ng herbs. Anyways. O pwede rin naman na in times of crisis, magkaroon ng health issues yung iba sa inyo. Unexpectedly. Don't worry. Kasi mababayaran naman yung bill. Okay? Whether kayo to o someone na malapit sa inyo, yun nga. Kakaroon ng health issues at kailangan ng pera. Pero don't worry. Kasi for some reason, mababayaran ang bill o ang mga gamot na kailangan bilhin. Ano to? Kasi may house tayo eh. Tas So, isipin nyo. Ngipin nyo, di ba? Usually, ang maisip ko sa teeth ay masakit pag binunot, di ba? Kaya, maalala ko agad yung description ng creator nito na pwede siyang may kinalaman sa painful separation, di ba? Pag bulok yung ngipin, alangan na may balik pa sa bunganga bulok na nga. Kaya painful separation. Kasi wala tayong ibang choice kundi tanggalin yung nabubulok ng ngipin. O else, lalong sasakit or lalong masisira yung ngipin dahil mahahawa yung iba. So, toxic, di ba? Ngayon, pwede rin siyang pag-let go. Anything na may kinalaman sa let go o illness. Ngayon, tong house, pag nakita ko siya, so siya yung family. Kahit sa Lenormand, siya yung card ng family. O sense of safety, stability, security. Pag ganyan, pag pinagsama mo, baka may magkasakit na family member. Unang senaryo. Pangalawa, ano ba pangalawa? Baka separation na to. O arguments na mapo-force yung isa sa magkarelasyon na umalis sa bahay para makapag-unwind. Ngayon, pangatlo, so bad habits yung kailangan i-let go. Kailangan sacrifice. Again, bisyo, bad habits, addiction.
Ano pa ba? Wala na ako ilang minuto na ba to? 20 minutes na pala. Anyways, punta na tayo dito sa huling deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kukuha lang ako dito ng 3 card. General advice na to for the whole month of May 2025. So sabi, manifest, mix your intentions with care, craft your desires into reality. Yung una, pangalawa, wow, manifest abundance. Ito maganda, no? Manifest abundance. The chalice overflows with potential. Drink pala to. Drink from it and prosper. At ang huli, alignment. So sabi, align your energy. Crystals can heal and amplify your intentions. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.